Dagbuga ulit ng abo kahapon ng Bulkang Kanlaon. Ngayong araw naman, inaasahang maglalabas ng desisyon ng Sangguniang Panlalawigan doon kung isa sa ilalim na ang Negros Occidental sa State of Calamity. May unang balita live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen! Igan, 4 na araw na mula nang pumutok ang Bulkang Kanlaon ay ramdam pa rin ang epekto nito dito sa La Casillana at La Carlota City sa Negros Occidental. Muli na namang nagbuga ng abo ang Mount Kanlaon kahapon December 12 ayon sa PHIVOLCS. Ito'y nangyari alas 9:59 at alas 10:55 ng umaga at alas 2:04 ng hapon sa direksyong papunta sa kanluran. Patuloy ang abiso sa publiko na mag-ingat sa ashfall. Ang abo mula sa bulkan ang problema ng mga empleyado ng isang resort sa Barangay Araal, La Carlota City. Dahil walang pumapasok na customer, itinigal na ang operasyon nito. Iniutos na rin ng Department of Tourism ang pagpapatigil ng tourism activities sa mga lugar na apektado ng puputok ng bulkan, kasama na ang La Carlota City. Wala kami ubra, no work, no pay kami, ma'am. Ang pagkaon namon, ay wala kami sang kuwaan. Wala namang tubig ang swimming pool na ito matapos mapuno ng abo, kaya't pahirapan ang paglilinis. Tiniyak naman ng may-ari ng resort ang tulong para sa mga empleyado. Maliban sa mga tao, apektado rin ng pagputok ng bulkan ang mga hayop, katulad na lang ng mga inaalagaan ni Okay. Kanding, baka, manok. Ang kanding hindi ka kaon bay. Pait puro ng kwan. Abo. Di kung maglawig pagit, mapatay na sila eh. Inilagay na sa ligtas na lugar ang kanyang mga alagang hayop upang makarecover. Samantala mula sa 2,000 evacuees, mahigit 100 individual na lang ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Bagos City matapos pauwiin ang karamihan sa kanila. Ilang residente rin ng La Casillana na hindi bahagi ng 6-kilometer radius permanent danger zone ang pinauwi na rin. Ang mga residente naman ng Barangay Araal, La Carlota City nakatanggap ng tulong mula sa GMA Kapuso Foundation. Kapasalamat gid kuya nga nag-abot ka mo diri na amo lang gid nga ako nga mambal. Kagabay nga badamo gid ang inyo pagid nga mabuligan. Nagapasalamat gid ako sa Kapuso Foundation. Kapasalamat ko nga natagaan kami sang food packs. Kabay pa nga magsige padayon pagid sa iban pagid. Thank you gid sa GMA Kapuso dako gid ang pagpasalamat ko nga natagaan kami tanan-tanan sa bilog nga barangay. Sa video namang ito, makikita ang sitwasyon ng Mount Kanlaon 3 araw mula nang ito'y pumutok. Ayon sa initial findings, ang lahat ng ash emission at eruptive activity ay mula sa summit crater. Wala naman nakitang mga fissure o bitak sa bulkan. Ang pyroclastic density current deposit ang nasa permanent danger zone. May manipis ring volcanic smog o sulfur dioxide na ibinuga ang bulkan na nakita sa silangang bahagi nito. There's really a chance basta mag-elevate pa siya into alert level 4. That's why to avoid double handling, we are already planning for level 4. Balak ng task force na gumawa ng tent cities sa labas ng 7-kilometer radius ng bulkan kung saan pansamantalang mananatili ang mga evacuee habang binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, inirekomenda naman ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagsasailalim sa probinsya sa state of calamity. Inaasahang tatalakayin ito ngayong araw sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. 78 million pesos na quick response fund ang gagamitin para sa pagkain, gamit at iba pang kailangan na mahigit 10,000 individual sa mga evacuation center. Inaasahan ng task force na tatagal pa ng 3 linggo ang operasyon ng mga evacuation center lalo na sa La Casillana at La Carlota City. Pinaghahandaan naman ang pag-convert sa Panad Sports Complex sa Bacolod City na maging mega evacuation center. Pansamantala namang pinutol ang linya ng tubig sa mga apektadong barangay sa La Casillana habang hindi pa lumalabas ang resulta ng test sa water samples na isinailalim sa potability test ng Provincial Health Office. Igan, kapag inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang Negros Occidental ay magagamit ng Quick Response Fund na dagdag tulong sa mga apektadong residente. Yan muna ang latest mula dito, Igan. Maraming salamat at ingat. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.